Boy Hostess, balita ako. Iba't ibang lalaki kasama ng nanay mo. Baka pwede mo naman ipakilala sa mama mo. Baka pwede patingin sa nanay mo. Hindi ko na makaya, hindi ko na matiis. Nakapahiya na ako. So, Sabi mo? sinaksa ko po ng ballpen. Aray, boy! Bumako po yung ballpen, binitawan ko. Nawala na ako sa Kapalitan ka namin! sa sarili ko, kumbaga. Boy! Bakit mo ginawa yun? Hindi kita pinalaki para maging ganyan! Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Ang tigas ang mukha mo! Bakit mo ginawa yun? Ano? Pagod ka na? Hindi mo alam kung ano ang sakripisyo ko para mapag-aral kayo tatlong magkakapatid! Wala ka talagang utang na loob! Bakit? Ginusto mo naman maging hostess, di ba? Hindi ko ginustong mag-hostess! Kung hindi ako nag-hostess, hindi kayo nakapag-aral! Laki si Boy sa isang wasak na tahanan sa Tondo, Maynila. 7 years old si Boy nang maglayas silang mag-iina dahil sa pambubulpi ng kanyang ama sa kanyang ina sa tuwing nalalasing ito. Mula sa Tondo, Maynila, napadpad sila sa Bulacan kung saan naging labandera ang ina ni Boy. Ngunit dahil hindi sapat ang kita, napilitang maging hostess o bayarang babae sa isang nightclub ang kanyang ina. Yung nararanasan niyang hirap, nararanasan niya na pagtitiis kasi ayaw niya yung gawin yung mga bagay na ginagawa niya sa pag-hostess eh. So sa amin nabubunton kasi kami yung nagiging dahilan kung bakit niya pinasok yun. Napatalsik si Boy sa eskwelahan dahil sa pananakit sa kanyang kaklase. Mula noon ay tumigil na siya sa pag-aaral at sumama sa maling barkada. Nalulong sa mga bisyo at naging adik sa paggamit ng bawal na gamot. Tuluyang napariwara si Boy. 14 anyos siya nang una siyang kumapit sa patalim. Hold up daw! Walang gagalaw! Naging gawain ni Boy ang panguholda hanggang sa mabuo ang grupo na tinawag nilang Estribo Gang. Kaya po istribo kasi may nakasabit doon sa istribo. Noong panahon na yun, wala akong nararamdamang takot. Hindi nagtagal, natuto na ring magnakaw ng mga sasakyan si Boy.